Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mga ka-KP, kagabi, eksklusibo ang ipinalabas natin dito sa Kilos Fronton. Reklamo ng dalawang residenteng biktima umano ng hold up. Suspect dito, 7 pulis sa San Mateo Municipal Police Station. At ngayong gabi, patuloy natin pag-iimbestiga sa Kilos Fronton kasong kinasangkutan ng ilan sa ating mga kapulisan sa San Mateo, Rizal. Binulabog ng isang katok ang bahay na mag-asawang sina Lani at Kiko La Chica. Niloban at dinakip daw sila ng 7 pulis ng San Mateo Rizal. Kinulong sa compact at kinikilan kapalit ng kanilang kalayaan. Sabi ng pulis, maghanap ka ng 20 mil. Palalabasin ka namin. Maghanap ka ng 20 mil para yung asawa mo makalabas din. Ang umunoy panguhulidap na iparating kay Mayor Cristina Diaz ng San Mateo Rizal at nakarating sa National Police Commission o NAPOLCOM. Rumisponde ang tropa ni Mayora sa kinaroroonan ng mga inirereklamong parak. Pero tanging mga pares na lamang ng mga tsinelas ang kanilang naabutan. Nang suriin ng Kilos Pronto ang CCTV malapit sa compact, nagpulasan habang nakayapak ang mga parak nang matimbrehan silang dumating ang alkalde. Wala, nung sinabi ko, sir, bawal naman tayo pumasok. Oo. Tuloy-tuloy na eh. Hanep, estilong animoy mga dagang nagsipagtago sa lungga. Tapos tinanong sila nung guard kung bakit kayo nagtatakbuhan dito. Ang sagot nila, huwag kayong maingay kasi may tinataguan lang kami. Nagtaka yung guard kung bakit sila mga nakayapak. Yun, hanggang sa pagkaalis ni Mayor, saka lang nila dinala sa munisipyo yung asawa ko. Ng November 16 ng gabi. Ika nga nila, when the cat is away, the mice will play. Kaya na makaalis ang tropa ni Mayora sa compact, saka lamang daw ipinasuri ng mga pulis si Kiko sa ospital at crime lab para sa medical examination at drug test ng gabing iyon. Bagamat nagpositibo sa paggamit ng shabu, hindi pa rin ito dahilan para kikilan mo ang isang drug suspect. Ang tawag dito, hold up. May proseso yung conduct ng buy-bust operation. Una-una, titingnan muna natin yung tulak o yung pusher kung talagang nasa listahan ba siya. Kung talagang pusher ba siya. At the same time, dun pa lang sa negosasyon, through text or through pag-uusap, magkakaalaman na ngayon kung ano yung transaction natin. Operations, pre-ops na tinatawag, pre-operation report, na kung saan ino-note yun ng head of office or yung authorized representative, tapos ang mag-a-apply ng pre-ops should be the team leader nung team na magkakandak ng buy-bust operation. So pag nakagawa na ng pre-ops ngayon, i-coordinate ngayon yon. Pwede kang time on target na habang nagtatransact sila, pwede mo i-coordinate or pwedeng prior dun sa operation. I-coordinate sa PIDEA. Sa verifikasyon ng Kilos Pronto sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 4A, kumpirmadong nagkaroon ng koordinasyon ang San Mateo PNP para isagawa ang buy-bust operation. Pero sa sinumpaang salaysay ng mga kasawang Lanit Kiko, salungat ito sa mga oras, petsa at lugar na mga pangyayaring isinulat sa spot report ng San Mateo PNP. Gate ni Kiko, alas 10 pa lamang ng gabi noong November 15, 2016. Pinasok na raw sila sa bahay at tinangay ng 7 pulis. Kinulong daw siya na may 8 oras sa compact. Pero base sa police report, dinakip nila si Kiko pasado alas 2 na madaling araw noong November 16, 2016 sa labas ng bahay matapos silang
makipagtransaksyon umano kay Kiko para sa isang buy-bust operation. At hindi 7, kung hindi 2 pulis lamang daw ang umaresto kay Kiko, sina PO1 Christopher Escaide bilang posture buyer at PO1 Jason Libayan bilang arresting officer. Matapos ang buy-bust operation, tanging kagawad lamang ng barangay Banaba ang present sa inventaryo. Walang representante mula sa media at Department of Justice. Pwede kang mag-inventory ngayon, kailangan magkaroon ka ng photograph at inventory marking. Kasama ang unang-una is dapat parating na andun ang elected public official. Tapos, ang kasama naman doon, it's either pwedeng media or pwedeng representative from Department of Justice or sa yung National Prosecution Service. Dapat naandun yung mga witnesses na yon. Doon ikakandak yung inventory doon sa lugar na yon kung saan siya nahuli. At base pa sa salaysay ng mga pulis, sumunod daw sila sa tamang proseso. Agad nilang dinala si Kiko sa ospital at crime lab para sa medical examination at drug test. Na-inquest at kinasuhan siya ng pagbebenta at pagdadala ng illegal na droga matapos daw masamsam sa kanya ang 3 sachet ng hininalang shabu. Pero ang kasong isinampas sa kanya, maring itinanggi ni Kiko. Kung talaga hindi sila nahuli sa buy-bust, ibig sabihin wala siyang droga or wala siyang ebidensya. Kung wala kang droga at kinandakan ka ng buy-bust, ibig sabihin, saan galing yung droga mo? So, ang pwedeng kaso doon is pinlantingan mo siya ng droga, and that is under Section 29, planting of drug evidence. Sa kasulukuyan, nakapiit pa rin si Kiko sa San Mateo Municipal Jail dahil sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Habang ang mga pulis na sangkot sa anomalyang ipinupukol sa kanila ng kampo ni Kiko at ni Mayora Diaz, pansamantalang sinibak sa kanilang pwesto sa San Mateo Rizal. Ang kasong tulad nito, kung saan sinasamantala ng ibang kapulisan ang mga oras bago pumatak ang taning para inquest ang isang sospek sa droga at isinasagawa ang pangingikil o pambabargain sa mga sospek para sumuka ng pera at hindi tuluyang makasuhan, hindi na bago sa bitag. Kaya naman, ang pamunuan ng Philippine National Police hindi titigil hanggat hindi nalilinis ang kanilang hanay at tuluyang alisin ang mga pulis na nagbibigay butas sa ating batas. Ito, bibigyan ho tayo ng, bigyan diin ho natin ng mga ang nangyari dito sa kasong ito. Una mga boss, yung Provincial Police Office, sinibak daw po itong mga putok sa buhong 7 pulis na to ng San Mateo sa pwesto. Dawit ang kanilang chief na si Colonel Noel Ponoliera. Okay? Kinasuhan ng grave misconduct and grave neglect of duty sa Napolcom. Kaya lang mga boss, sa mga ganitong klaseng sumbong, wag ho kayong matinag. Wag ho kayong matakot. Lumapit ho kayo sa kilos pronto. Lumapit ho kayo rito. Kami ho, sinisiguro ho namin ang mali ay mali, ang tama ay tama. Hindi ho kami papabor sa mga ganitong klaseng kalokohan. Yung tukhang, kinukulain ho nila ng kumbaga pangungotong. Yung ginawa ho ng 7 pulis niyan, katarantaduhan. Nakita niyo naman ho kanina. Kahit na ho si General Bato magagalit kahit na si President Duterte. Salamat naman yung tiwala ho ng iba sa Napolcom na nilapit ho sa amin. Meron hong iba parang ayaw pa Makinig kayo. Hindi kami maging kasangkapan na pagtakpan kayo. Ibig sabihin na dahil kami nasa Channel 4, kami tatahimik lang. Mga putok sa buhong pendeho kayo, mga loko-loko kami 7 pulis. Yan ang sinapit nyo. Aabangan pa namin to. Full episode nito. Tsaka additional action pa sa bitag ho sa episode.